Ito. Ito, nakakaawa rin si Martin Romualdez. Sa totoo lang, nakakaawa. Sabi rito, kinumpirma ng DILG na pinaghahandaan na ang civil forfeiture case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control mess. We'll get these assets, sabi ni Boying, diba? Forfeiture case versus Romualdez. So, sabi niya dyan, kung hindi daw ito mapapakulong si Martin Romualdez, hahabulin nila yung mga ari-arian. So, ayoko naman, I don't want to break your heart na sabihin ko sa inyo na sinasakripisyo ni PBBM si Martin Romualdez to save his ass. Hindi ganon. This is a technique. Okay? This is a technique. Kaya sabi ko, mainam na rin na masampahan ng kaso si Martin Romualdez and let the court decide base sa mga ebidensya na ipapakita. Diba? Because so far, wala pa rin naman naglalatag kahit nga si Marcoleta, walang nalalatag na ebidensya laban dito. Walang material evidence. O baka dun sa Cabral documents, meron na. Diba? So far, wala pa. Now, kung sasampahan naman siya ng civil forfeiture case, no, maganda pa rin ito. Kasi madidepensahan niya yung ari-arian niya. Patutunayan niya na ito hindi ko kinuha, hindi ko ito ninakaw. Wala tong kinalaman dyan. Nahalala niyo ba? Itong, I believe that was last year, di ba? Nanalo sila sa kaso. Oh. Kaso yun ng may kinalaman doon sa mga assets na freeze ni Cory Aquino. Di ba? Sa pamamagitan ng kanyang ahensya, yung puro chicks gabi-gabi. Meron pa tayong ganun, PCGG hanggang ngayon. No. Ito ngayong puro chicks gabi-gabi, na-freeze yung mga assets nila and for almost 40 years, sabi ng Korte Suprema, hindi na to due process, harassment na itong nangyayari. Kasi, nadideprive yung mga akusado sa constitutional rights nila to speedy disposition of case. At kung may ebidensya, hindi dapat tatagal ng 40 years halos ang mga kaso. So pinagbabasura, di ba? Pinagbabasura halos lahat ng mga kaso na yun nila PBBM ay naubos sa ganung dahilan ng Korte Suprema. Pinatagal nyo masyado, mga ebidensya yung ilalatag ng PCGG, wala pa rin hanggang ngayon, dismiss na namin tong kaso, which is tama naman. Di ba? Kaya nga ako, kung may ebidensyang matibay, magagawa nila yan makuha yung ari-arian ni Martin. Pero kung wala sila Boying, walang mailalabas na matibay na ebidensya, hindi ho nila mahahatak yung ari-arian nila Martin. Kaya lang mangyayari rito, pag hindi agad ito na desisyon na ng maigi ng korte, parang naka-frozen na naman yung assets nila. Di ba? Ganun na naman yung mangyayari doon. Ay nako, kawawa naman si Martin Romualdez. Kung naging maagap lang sana siya, 'di ba, na binantayan niyang maigi yung korupsyon ng kanyang mga kasama sa Kongreso, binabantayan niyang maigi 'yon. Hindi yung umasa na lamang na magiging matapat sa kanya yung mga kasamahan niya. And then parang anong ang dating sa akin mas tinignan pa niya na maging matimbang sa kanyang manatili sa posisyon and then pabayaan niya yung galaw ng mga to. Dapat kasi kahit na pinagkakatiwalaan mo yan, pagdudahan mo rin. 'Di ba? Dapat nga yung pinagkakatiwalaan mo yun ang pagdudahan mo . Para masiguro mo na hindi kayo niloloko. 'Di ba? Totoo, nakakaawa. Yung hindi naaawa, yung galit na galit sa kanya, sige, latag niyo ebidensya. Hindi pwede yung sinabi lang ni Gutesa. Hindi niya pinaninindigan, walang Gutesang lumilitaw. Wala rin Saldicong lumilitaw. Yung mga sinabi nila, yung mga pinagdadadal nila, inadmissible yan sa korte. Kasi kinakailangan nilang harapin yan . Sa ombudsman, kailangan panumpaan niya ni Gutesa. Kailangan niyang panindigan yon. Yung mga questioning sa kanya doon ang gagawin. Kasi pagdating ng Sandigan Bayan,
hahanapin din si Gutesa. Hahanapin din yung mga pruweba ni Gutesa. Nasaan na si Gutesa? 'Di ba? Pag walang Gutesang lumitaw, kasi siya lang, tanging siya lang yung nakapag-implicate kay Martin. Tapos kalaunan sinundan ni Zaldico. Natuklasan, ang nag-upload ng mga videos doon sa page ni Zaldico, yung admin niya. Oh, obviously, with his authorization yon. Pero hindi pa rin po pwede yun. 'Di ba? Hindi rin po natin maitatanggi na yung videos na yon, sabihin nating AI man yon, pero hangga't hindi po yan itinatanggi ni Zaldico personally, mananatiling valid yon na akusasyon in the court of public opinion. 'Di ba? Walang rebuttal doon. Pero pagka tinanggi niya yon na hindi ako yan, na-hack yung account ko, ganun. And then that's the official statement ni then wala nang kwenta yun, wala nang visa yon. 'Di ba? Doon lang yung mawawala ng visa. And then pagdating sa court of public opinion, wala na rin ng kwenta yung mga AI videos na yon. But so far wala namang ganon. Pero hindi rin naman siya nagpapakita. Si Zaldico, wala na nga rin balita ngayon. 'Di ba? Kaya paano yung masasabi ninyo na na guilty si Martin Romualdez? Kailangan ng ebidensya. Mag-iimbestiga ang ombudsman. Totoo 'yan. Pero kailangan may ebidensya pa rin siyang makita. Pag wala, sabi ni Boying, wala kami nakitang matibay na ebidensya enough to convict this person. Diba? Kasi kung magsasampa ka ng kaso, dapat masiguro mo na yung sa kasong isasampa mo, yung mga ebidensya maayos naman. 'Di ba? Abogado naman kayo pasado 'yan sa paningin ng mga judges. Kumbaga trinabaho. Yung maiging sampahan ni Remulla sa Sandigan Bayan na mahinang ebidensya para ma-dismiss agad. Ganun nga mangyayari dyan. 'Di ba? May iba kasi hindi ma-pick up yung sinasabi ko na 'di ba may pinost ako noon, in-upload ko, sacrificial lamb. Hindi nila ma-pick up yun. Yan ang mangyayari talaga dyan. So, technique ba? Possible. Technique. Okay? Lahat ng akusado sa korupsyon ay imbestigahan, lalo na yung vice president yung walang silbi, kundi manira sa gobyerno. Imbestigahan din yon. Kaya lang kasi, Joseph, dahil etong si Sara Duterte ay katulad ng Pangulo natin na pangalan nito, impeachable official, ang mangyayari lang po dyan, hanggang investigation lang ang Office of the Ombudsman. Yung kanyang resulta ng investigasyon, hindi pwedeng gamitin sa Sandigan Bayan sa pagsasampa ng kaso. I-dismiss lang ng Sandigan Bayan yan. Diba? So, problema yan. Ngayon, magagamit lang yung mga findings niya sa impeachment court. Yun lang. So, kailangan kasi kapag impeachable official, ay i-impeach muna. Pagka civilian na yan, pwede nang kasuhan. Or else, hintayin mong bumaba sa pwesto. Hello po sa inyo. Magandang araw. Yan po siya, okay sa akin lahat ng sinasabi mo. Kahit sinabi mo pa na sa panahon ni Digong, parang di ka nababayaran. Wala naman talagang bayaran na. Wala talagang bayaran nangyayari nun in between me and Duterte. Sabihin ko nga sa inyo, minsan di ko pa yan nakita si Digong personally. Nung panahon ni Duterte, hindi po ako nakakapasok ng Malacanang. Hindi ako nagpupunta ng Malacanang. Pero nang sabihin mong nakakaawa si Martin, anak nang di ko na alam kung di ka nababayaran. Kapag ko hindi ho ba ninyo naiintindihan
kontra sa inyong paniniwala na babayaran. Eh kung sabihan ko rin kayong bayaran kayo, alam niyo yung ganyang sinasabi ninyo, defense mechanism 'yan kasi nasaktan kayo sa narinig nyo. Then aatakihin nyo yung tao. Sisiraan nyo siya, sisiraan nyo ako sa inyong isipan para manatiling ma-justify nyo yung paniniwala nyo tama ako. Sabi ko nga sa inyo, challenge ko nga ilatag yung ebidensya. Ilabas ang ebidensya. Oh, mas mainam nga i-rebat nyo ako, sabihin nyo, may ebidensya, ganito, ganito, ganyan, ganyan. 'Di ba? May kita nyo sa dokumento ng DPWH. Yung ganun. Pero yung sabihin nyo lang, bayad-bayad. Eh, tigilan nyo ako. Hindi rin ako tinatabla ng ganyan. Pero sabi ko nga nung panahon ni Duterte, dahil sabi ng mga dilawan, bayaran ka ni Dugyot. Sabi nila ni Dugong. Dugong tawag sa kanya, kaya Dugyot eh. Bayaran ka. Sabi ko, kung magbabayad ba sa akin si Duterte, hindi ko tatanggapin. Tatanggapin ko. Putragis. I'm receiving hatred from the yellows. Yellow turds nga ang tawag ko ron. Dilaw na tubol ang tawag ko sa kanila. Sabi ko. Tapos pag babayaran ako ni Duterte, di ko tatanggapin. Ano gago? Tanggapin ko yan. Sabi ko. Okay, BBM. Kung babayaran ako ni BBM, tatanggapin ko yan. Oh, Diyos ko po. Diba? Ayun talaga. Kaya nga ganun sila ad hominem Kesa sa isipin nila, meron na ba talagang ebidensya? 'Di ba? Ang gagawin nila, bayaran ka. Ay nako. Hindi magandang hindi magandang practice yung ganun. Sarili nyo lang din yung sinisira nyo. Mapupuno lang kayo niya ng ng bitterness sa buhay. Sa totoo lang.